good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And ngayon, pag-uusapan pa rin natin ang Voltes 5 Legacy. And we were now on the episode 49 of this series. And yeah, habol-habol tayo ng konti. Madalian lang para makapagpunta tayo agad sa next na episode natin. And now we will have the episode 49. At nagsimula ito nang nalaman na ni General Robinson na wala na nga si Dr. Smith. Ayun, napakahirap tanggapin. Isang close friend, so napakahirap tanggapin. Kahit nga sa mga manonood, I know, especially sa mga fans ng Voltes 5, parang nare-reminisce natin yung nangyari kay Dr. Smith noon na kanyang ginawang sakripisyo para sa Voltes 5 team. Usap-usap ang ating mga Voltes 5 team na puntahan ang wake or let's say yung parang libing ni Dr. Smith dito, pero si Mark talagang parang hindi niya gustong makita yung sitwasyon ni Dr. Smith dito na ganun, yung sitwasyon niya na patay siya at hindi niya kaya makita ang ganung sitwasyon for Dr. Smith. Pero sabi naman dito ni Big Berk na kailangan mong tanggapin yan, Mark, at kung hindi mo gusto makita si Dr. Smith, and I know na si Dr. Smith gusto kang makita. So ayun, kahit na may hard time na pagtanggap si Mark dito, kailangan niyang tanggapin o i-accept na gano'n na talaga ang nangyari at wala na si Dr. Smith at kailangan nilang mag-move on. And then they go to the wake of Dr. Smith at nakita nila at they reminisce all the things na binigay ng mga advices, learnings for the Voltes 5 team, at especially na sa pagtitiwala ni Dr. Smith sa kanila na sila ang magpipiloto ng Voltes 5 robot. So yun nga, napakahirap lang tingnan, especially na kay Little John, best friend pa naman niya si Dr. Smith dito, and the same with Mark. Itong dalawa talaga yung parang nahihirapan ako na kung sa totoong buhay ito, mahirap na i-move on sa kanilang dalawa. Kasi for Mark, siya yung naging fatherly figure niya sa Camp Big Falcon. Si Mark walang believe sa sarili, pero si Dr. Smith meron siya nakikita na potential kay Mark na hindi nakikita ni Mark sa kanyang sarili. And then kay Little John naman, naniniwala naman ang mama niya, yung kuya niya, especially na si Big Berk, at si Steve sa kanya. Pero kasi sa isang banda na si Dr. Smith ay isang inventor din, isang scientist na bumibilib talaga sa galing ni Little John dito, is, yeah, we can say na isang importanteng part din si Dr. Smith sa kanyang life. And nang nawala ito, talaga ang laking epekto sa bata. At especially na isa din siya sa dahilan kung bakit nawala si Dr. Smith, kasi isa din siya sa mga hindi naniwala at hindi nagduda na yung papa niya ay hindi totoo. Pero hindi rin natin naman mawawaglit yan or maikakaila sa bata na maniwala, kasi nga hindi niya nga nakita yung papa niya, totoong papa niya talaga. At yeah, kahit nga hindi totoo, pero for me, na-banding niya, pero yeah, then it's still a fake one. So, ganun pa rin. So, parang malaking trauma, sabi nga ni Jamie, talagang malaking trauma ang mangyayari dito kay Little John, especially na the trust issues sa lahat ng mga bagong papasok sa Camp Big Falcon natin. Steve states that hindi na siya naniniwala na buhay pa ang papa nila, so parang mahihirapan na dito si Rutger or si Ned Armstrong na bumalik sa Terra Ertos or sa planet Earth. Ewan ko kung paano ito mangyayari. And then, buta tayo sa mga Bozenians at sabi nga dito ni Zardos na parang nawawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili kung bakit hindi nila matalo-talo ang Voltes 5 team or at ang Camp Big Falcon at hindi nila masakop-sakop ang planetang ito. Ang hirap daw sakupin. So, ayun. Ang ginawa na lang nila dito is nag-all-out attack sila sa Camp Big Falcon. Yan, nag-all-out attack sila sa Camp Big Falcon using only the flying saucers nila, kasi alam nila na wala na dito yung isa sa mga pinagkakatiwalaang sundalo o parang tao, mataas na rango ng tao doon sa Camp Big Falcon. And then parang disruptive yung nila yung order sa loob ng Camp Big Falcon ngayon na wala doon si Dr. Smith. So, nangyari, parang nagkagulo-gulo sa loob at inatake sila ng mga Bozenians. And yeah, ayun naman is need nang mag-launch ng mga Voltes 5 team natin. Kahit mahirap yung status nila sa time na yon, need nilang mag-launch para kalabanin ang mga flying saucers sa mga Bozenians. Kasi nasisira na ang Camp Big Falcon, kasi nasira din ang kanilang shield. At wala silang pananggalang laban dito kahit yung mga flying saucers lang yan. Pero kapag na-damage na ng malaki, is mahirap sila makapag-cope up at makapag-survive sa labanan na ito. So ayun, pinalaunch ang mga Voltes 5 team kahit na ganun kahirap para sa kanila. Pero yeah, their soldiers, they need to go to the front line para labanan ang mga Bozenians ito. And then magvo-volt in na sana talaga sila, pero bigla na lang tinamaan at merong sira sa loob or sa likod na part
ng sasakyan or Volt vehicle ng Volt frigate ni Little John. Ayun, hindi sila makapag Volt in. So ayun, pinauwi muna si Little John doon sa Camp Big Falcon para ipa-check at ipaayos kung ano nangyayari sa kanyang Volt frigate. At ayun nga, hinintay pa ni Zardos na mag-Volt in sila para pasabugin na sana. Pero nakita nila na wala at kulang na 4 lang pala sila. Parang nangyari lang yun doon sa episode 46 yata. 47. Okay? So ayun, kulang sila. So ayun, hindi pa magamit nila yung bomba. And then bumalik si Little John at nakita nga na inaayos ang Volt frigate niya, and then yung barrier pa ng Camp Big Falcon na hindi rin ma-open or hindi rin makapag-activate. At sa nakita na nga nila kasi ang namumuno sa time na yon ay si General Robinson. As in, walang order talaga kang makikita doon. Iba kasi yung sa Camp Big Falcon kaysa doon sa Earth Defense Force ni General Robinson sa kanya naman. So iba kasi yung work nila as a soldier and as a defender of the planet Earth. So ayun, nandun din si Little John sa battle station pero wala din siya magawa kasi yung Volt frigate niya compromised pa rin, need pa rin itong i-repair. At nakita nga na ang kanilang barrier ay need pa ng 2 hours bago ito mag-activate ulit kasi nasa 50% pa yung pag-aayos nila, and then bigla na lang may dumating at yun ay si Dr. Hook, the incoming of Dr. Hook. Ayun na ang napaka-strictong Dr. Hook natin, pero it's very fulfilling kapag nandun na siya kasi marami siyang magagawa at iti-train niya ang mga Voltes 5 team natin para meron sa mga bagong techniques. Pero yeah, bago yan, let's see kung ano yung ginawa niya dito. Biglang intro ni Dr. Hook. Pero hindi siya katulad ng intro niya sa anime, which yun parang nakasakay siya sa parang glider. Pero dito hindi pumasok na astig na talaga siya gumanon. Okay, yun yung intro ni Dr. Hook dito. At ayun nga, nagbigay si Dr. Hook ng solusyon para ma-open agad yung barrier at nagbigay siya ng parang mga codes or ano ba yun, hindi ko maintindihan. Yeah, I know some of the audience doesn't understand also sa ginawa niya, pero sabi ni Little John, tama yan, tama yung ginagawa niya, tama yung mga suggestion niya at ginawa naman ng mga nasa battle stations, and then ayun, automatically biglang bumalik yung barrier ng Camp Big Falcon. Sabi nga dito is a little bit risky daw ang ginawa ni Dr. Hook kasi pwede daw merong mangyaring hindi maganda sa Camp Big Falcon kapag ginawa yun, pero I know that Dr. Hook is very risky kind of person. Magbibigay pa siya ng risk kaysa mawalan siya ng solusyon. So yun yung klaseng tao si Dr. Hook dito. Kaya nga medyo stricto talaga siya. Nang na-activate na, tinapik pa siya ni Little John, pero we know Dr. Hook is not so friendly with Little John for the first part. Yeah, we know that in the anime, hindi siya ganoon ka-close sa Voltes 15 on the first part kasi meron siyang gagawin para sa kanila. And General Robinson welcomes Dr. Hook on the Camp Big Falcon. Kasi I think tinawagan na siya ni General Robinson para siya na yung mamuno sa Camp Big Falcon sa time na yon. I know wala siya sa past, hindi siya napakita, but there will be an explanation for that for the next episodes, okay? So abangan natin yan. Okay, so ayun na nga, sabi nga nung nag-contact din at sabi ni Dr. Hook na mag-combine na kayo Voltes 5 team para matalo nyo na ang mga mga kalaban, especially yung mga flying saucers kasi walang beast fighter sa time na to, talagang mga flying saucers lamang ng mga Bozanian. So sabi naman ng mga Voltes 5 teams, especially Mark, who you? Sino ka? Bakit nagbibigay ka ng order sa amin? At sabi ni Dr. Hook na, sige, saka na yan. Basta, sundin nyo lang sinasabi ko. And look at your back. At doon na nga, buhay at nandun na ang Volt frigate. At they do the Volt in sequence at nag-combine sila. At ayun, superhero landing ang ating Voltes 5 robot. And then ayun na, naghanda na si Zardos at sinabi niya si Zul, kunin mo na Zul at pasabugin mo si Voltes 5. Pero nung pinundot, tok is hindi sumabog si Voltes 5. Kasi bago nangyari yon, nalaman kasi nila na meron nilagay na bomba sa Volt frigate. At nakuha nila iyon bago pa nag-combine ulit ang ating Voltes 5 team. Mabuti na lang at meron something sira sa Little John at na-check nila na meron palang nilagay na bomba yung humanoid ni Zardos dito. At sabi pa dito ni Zul, palpak ang humanoid mo. Parang ako yun, parang maiinis talaga ako kay Zul, pero walang nagawa si Zardos kasi nga palpak naman talaga at hindi kasi sumabog ang Voltes 5 robot. And then ayun nga, talaga ang ginamit lang dito ni Voltes 5 is yung
ultra electromagnetic beam lang at ubos lahat ng mga flying saucers ng mga Busenian. At doon nagwakas ang ating episode 49. At marami pang mangyayari na mga bago at striktong pangyayari talaga kasi nga si Dr. Hook na ang mag-guide sa Voltes 5 team. So yun lang ang nangyari sa ating episode 49 natin, and I hope you like it at wala akong masabing masyado dito ng opinion ko kasi it's Dr. Hook. Maraming mangyayari. It's Dr. Hook. Okay. So, yan lang muna sa akin, guys. Thank you so much for watching. And if you like this kind of video and content, please do consider to like, share, comment, subscribe. And please click that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod ko pa ng mga Voltes 5 Legacy segments at iba pa mga segments ko dito sa aking YouTube channel. So, that's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jack Dela signing out. Uncle Anime. Let's hope the next time. But for now,